Papa Dudut. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok palagi sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. 28 years old at taga Gordon Heights dito sa Olongapo City. Isa po akong freelance virtual assistant at meron din po akong mga racket online. 5 kaming magkakapatid. Ako ang bunso at nag-iisang babae, Papa Dudut. Dahil doon ay nasanay po akong sagana sa atensyon mula sa mga magulang namin at sa mga kapatid ko. Kaya naman aminado po ako na lumaki akong spoiled brat at sobrang hilig pumarty. Nang makatapos po ako ng pag-aaral ay bumukod na ako sa parents ko at tumira na sa bahay namin na pinapaupahan dati. Papa Dudut, nakasanayan ko po ang pagiging malapit sa mga lalaki dahil bukod sa puro mga lalaki ang mga kapatid ko, ay mas mabilis akong maging komportable sa kanila. Karamihan kasi sa mga nagiging kaibigan kong babae ay mga backstabber at puno ng inggit sa katawan, kaya nauuwi lang kami sa pag-aaway. Pero meron naman akong 2 malapit na kaibigang babae, sina Glay at Z. Okay naman kami pero isa sa mga naging problema nila sa akin ay ang pagiging taga-saloko ng mga ex nila. Halos lahat kasi ng naging ex-boyfriend nila ay naging karelasyon ko rin. Nung una kami ni Z ang nag-away at sinabihan niya ako na parang linta kung makadikit sa mga lalaki. Kapag magkakasama kasi kami ay palagi akong kinakausap ng boyfriend nila kaya nagkakasundo ko kaagad. Lalo na yung boyfriend ni Z. Ang kaso noong naging kaibigan na rin ang turing ko sa mga boyfriend niya. At lumabas na ang pagiging clingy ko ay doon na po kami nagka-problema. Sa edad ko pong ito ay marami na ako naging boyfriend pero lahat sila ay panandalian lamang. Yung pinaka-maikli ko pong relationship ay umabot lang ng 3 days. Lahat ng boyfriend ko na nakipaghiwalay sa akin ay iisa lang ang dahilan. Selos. Marami kasi talagang hindi tanggap at hindi nagugustuhan ang pagiging malapit ko sa mga lalaki. Pero hindi ko naman gustong baguhin kung ano at sino ako para lang magustuhan ako ng lahat. Papa Dudut. Basketball. Hoy, kilala kita. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Ex ni Glay si Ivan. Alam ko naman yon. Hindi ba pwedeng nagagapuhan lang ako sa kanya? At saka mukhang masaya siyang gawing tropa. Tropa? Sure ka bang tropa lang? Dakilang taga-saloko nga ng mga ex, diba? Bunga nga naman neto. Kilala niyo naman ako, diba? Tsaka ano bang masama kung maging taga-saloko ng ex? Ex na nga, diba? Hindi niyo na boyfriend. Unless lang na mahal nyo pa. Mahal o hindi, dapat hindi mo ginajowa yung mga ex namin. Di ka ba aware sa girl code? O kung di mo talaga alam, kahit simpleng respeto na lang. Wala pa kayang 1 buwan na hiwalay si Glay at Ivan? Girl, kapag nakipag-break ka sa isang lalaki, mag-move on ka na kaagad. Kadiri naman kung babalikan mo pa. Hindi ba mas kadiri kung maging tagasalo ng ex? Hindi. Kung wala na kayong feeling sa mga ex ninyo, hindi yon kadiri. Unless na bitter ka pa rin matapos nyo maghiwalay. Ay, kung di lang kita kilala, mapipikon talaga ako sa'yo. Pero girl maghunos dili ka naman. Alam mong hindi pa 100% na nakaka-move on si Glay kay Ivan. What if masaktan mo yung kaibigan natin sa gagawin mo? May kipagkilala pa lang naman ako kay Ivan. Tsaka huwag kang nga mag-alala kasi kakausapin ko naman si Glay. Kapag inamin niya na may feelings pa siya kay Ivan, di kakaibiganin ko na lang yung tao. Pero kung wala na silang chance magkabalikan, then landian mode is on. Ibang klase ka talaga. Tindi mo, girl. Malakas loob ko sa mga ganyang bagay. Kasi wala naman sa lahi namin yung nire-reject ng isang lalaki kapag kami na yung nag-first move.
Wow, ang yaman mo sa confidence. Hindi lang confidence, pati sa ganda. Grabe, ang lakas ng hangin. Di ka ba nilalamig? Hindi lamig tong nararamdaman ko, no? Kilig, bes! Lalo na kapag nakakashoot si Ivan. Oh, grabe, ang gwapo niya talaga. Kakasabi ko lang na maghunos dili ka eh. Hindi uso sa akin maghunos dili, no? Konti na lang, lalaglag na yung panty ko dyan kay Ivan. Ay, sana sa akin naman siya mag-shoot. Hoy, yung bunganga mo nga. Kadiri ka naman. Wow, makapandiri ka, parang virgin ka pa. At least ako hindi nagpa-first move sa lalaki. Pero isang sabi lang, G ka kagad sa motel. Girl, huwag ka magmalinis kung kitang-kita yung dumi, okay? Ay, basta mas malandi ka. Salamat sa compliment. Kung kalandian lang din naman yung usapan, wala sa inyong dalawa ni Glay yung makakatalo sa akin, no? Girl, kahit di mo sabihin, alam na namin yon. As in, nakatatak na sa isip namin ni Glay. Grabe talaga kayo sa akin. Kaibigan niyo ba talaga ako? Same question para sa'yo nung ginawa mo yung mga ex namin. Ay, di ka maka-move on, te. Nakakaumay ka, promise. Mas lalo ka mauumay kung di mo tatantanan kakajowa sa mga ex namin ni Glay. Kapag ikaw, sinaktan lang ni Ivan na yan, huwag kang iiyak sa amin, ha? Seryoso? Siya yung mananakit sa akin? Girl, baliktad yata. Yabang nito, mabuntis ka sana. Oy, protektado ako, no? Eh di ikaw na. Certified na malandi ka nga talaga. Laban na laban eh. Sayang yung ganda kung mabubulok lang. Kaya ikaw, lumandi ka na hanggat kaya mo. At ikaw naman, please lang. Uso rin lumandi responsibly. Pakinote. Ha? Diyan, sa kuting mo. Papadudod sa kabila ng mga paalala sa akin ni Z ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaglapit ko kay Ivan. Ewan ko ba pero hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko kapag may natitipuhan akong lalaki. Nasa talking stage pa lamang kami noon ni Ivan ay na-fall na kaagad ako sa kanya. Alam ko naman na iisipin na naman noon ni Z at Glay na napakalandi kong babae pero sanay na ako sa mga naririnig ko mula sa kanila. Mas mahalaga sa akin na maging masaya dahil hindi ko naman alam kung hanggang kailan pa ako mag-i-exist dito sa lupa. Kaya naman kahit para sa iba ay hindi magandang tingnan ay hinayaan kong lumalim pa ang namamagitan sa amin ni Ivan. Dahil gusto ko talaga si Ivan ay sinadya kong patagalin ang panliligaw niya. Alam ko naman kasi na sa ganong stage ko lamang makikita yung full effort ng isang lalaki. Kapag naging kami kaagad ay mawawala na yung excitement at mabilis lang kaming mauumay sa isa't isa. Batid ko na marami ang pwedeng mainis sa akin kapag narinig na nila itong parteng ito ng kwento ko. Pero mas pinili ko po ang magpakatotoo na lamang dahil pinagdadaanan ko naman po talaga to bago ko naisipang ibahagi sa inyo. Hindi ko naman itinago na nagkikita at nagde-date na kami ni Ivan pero nang malaman yon ni Glay ay doon na po kami nagkaroon ng panibagong away. Nangyari na yon noon pero mas naging malala noong si Ivan na ang pinag-uusapan, Papa Dudut. Oh, Bes, napadalaw ka. Mag-usap tayo. Pasok na. Lika, anong meron? Ngayon ka na lang pumunta dito sa bahay, ah. Alam mo kung bakit kita sinadya ngayon? Hindi ko yata natanggap yung memo. Kasi sumusobra na naman yung kalandian mo. Kalandian? Excuse me, may inagaw ba ako sa'yo? Oo, si Ivan. Wait. Hindi mo yata na-gets yung tanong ko. Ang sabi ko, sa'yo. Bes, hindi na sa'yo si Ivan. Nag-break na kayo, di ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung girl code, ha? O sadyang hindi mo mapigilan yung pangangati mo? Bakit pa galit na galit ka? Huwag mo sabihin may feelings ka pa rin kay Ivan until now.
Paano kung sabihin ko oo? Itanga ka akong ganun. Ngayon ka lang umapila kung kailan malapit ko na siyang sagutin. Sana kinumpronta mo na ako kagad nung nasa talking stage pa lang kami. Hindi mo naman siya mahal eh. Inaatake ka lang talaga ng sakit mong kalandian kaya lahat ng nagiging ex namin, nilalandi mo. Alam mo, nakakairita kayo ni Z. Pareho kayo ng mga linyahan eh. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang kayo sa kalandian issues niyo sa akin. Kilala niyo naman ako noon pa. Tapos ngayon, parang lagi na lang kayo nagugulat sa mga ginagawa ko. Kala ko ba tanggap niyo lahat sa akin nung kinakaibigan niyo ko ni Z? Yun na nga yung masaklap dun eh. Kaibigan yung turing namin sa'yo. Pero ang ending, para lang kaming nagpapasok ng ahas sa buhay namin. O baka mas tamang sabihin na para kang linta na dikit ng dikit sa mga ex namin ni Z. Clingy ako sa mga lalaki. Wala lang sa akin yun. Pero lahat ng ginagawa ko binibigyan nyo ng mali siya eh. Lahat na lang masama sa inyo. Kasi kahit sa anggulo mo tignan, hindi maganda sa isang babae na masyadong madikit sa lalaki. Masyado kang inviting eh. Sa ginagawa mo, parang pinatunayan mo na talagang ikaw yung babae para sa lahat. Tipong konting kalabit lang, bibigay na. Sino pa nga ba naman yung lalaking tatanggi kung ikaw na mismong naghahain ng sarili mo? Wow! Napaka-judgmental mo naman. Wala tayo sa korte para husgan mo ako ng ganyan. Walang mali siya sa akin yung pagdikit-dikit ko sa ibang mga lalaki. Pero yung kay Ivan, syempre meron yun kasi gusto ko siya eh. Makapagsalita ka naman, kulang na lang sabihin mong pokpok ako ha? Bakit? Hindi pa ba? Hindi ka lang nagpapabayad pero parang gano'n na rin yon. Oh my gosh! Anong sinabi mo? Uubusin ko itong mga mong maldita ka! Ang kapal ng mukha mong sabihan akong pokpok! Samantalang ikaw yung nagbibilang ng mga lalaki sa buhay mo! Mas marami ka pa sa akin! O yan! Pinitiwan na kitang mahal na prinsesa! Kala mo hindi kita gagantihan? Aray ko! Makakariban lang ng buhok ko! Tumigil! Wala akong pakialam sa buhok ko! Layo ako si Ivan! Siya yung sabihan mo, wag ako! Tsaka, tigilan mo na nga yung katangahan mo! Kasi hindi man liligaw sa akin si Ivan kung mahal ka pa rin niya! Papadudot mula na mag-away kami ni Glay ay hindi na kami nag-usap pang muli. Kahit si C ay nararamdaman ko na dumidistansya na rin sa akin noon. Ine-expect ko naman na magkakampihan talaga sila dahil noong panahong yon ay hindi ko pa rin inaamin ang naging pagkakamali ko. Hindi ko na rin naman sila pinilit na sumama sa akin o kausapin ako dahil choice naman nila yon. Pero makalipas lamang po ang mahigit 1 linggo ay kinausap na ulit ako ni Z. Samantala'y nagpatuloy ang panliligaw ni Ivan. Kagaya ng una ay sweet siya at maasikaso. Naisip ko tuloy na baka isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nakaka-move on sa kanya si Glay. Hanggang isang araw ay bigla nalaman niyang sinabing hihinto na siya sa panliligaw niya. Aaminin ko na hindi ko inaasahan na mangyayari yon. Dahil buong akala ko ay okay na kami. Yun bang sigurado nang magiging kami pero nasaktan ako sa sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang panliligaw. At ang dahilan, pareho lang din sa mga nakaraang relasyon ko. Hindi niya rin nagustuhan ang pagiging clingy ko sa mga kaibigan kong lalaki. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na walang ibig sabihin yon, pero hindi niya ako pinaniwalaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang huminto na sa panliligaw si Ivan ay humanap agad ako nang ipapalit sa kanya para hindi ako magmukhang mahina kasi nasaktan din ako sa mga nangyari. Nakipag-flirt ako sa kung sino-sinong lalaki pero tuwing inaaya na nila akong mag-date o mag-motel ay bigla na lamang akong nawawala ng gana. Hanggang sa makahanap ako ng katapat papadudot. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Niel. Isa siyang maginoo pero medyo suplado noong unang beses kaming magkita. Mas matanda po siya sa akin ng 3 taon at nagtatrabaho siya bilang internal auditor sa isang kumpanya sa Subic Bay, Freeport. Nagkakilala kami noon sa isang club. Nagkausap kami sandali at inalok ko siyang uminom
Pero nasabi niyang hindi raw siya umiinom at may sinusundo lang siya roon. Nabitin ang pag-uusap namin noong gabing yon dahil hinahanap niya raw yung kapatid niyang lasing na lasing. Kaya hinayaan ko na lamang siya at hindi na nangunit pa. Pero bago niya ako iwanan sa pwesto ko ay sinubukan kong hingin ang pangalan niya sa social media o kahit number niya para magkausap pa kami ulit. Ang kaso nga lang Papa Dudut ay tinanggihan niya ako. Nagulat pa ako noon dahil first time kong maranasan na tanggihan ang isang lalaki. Siyempre napahiya ako. Hindi ko inisip pa na magkikita kaming muli. Papa Dudut, kaya ako naglasing ng gabing yon ay dahil pinag-iisipan kong kausapin kung kakausapin ko pa ba si Ivan at mag-apologize sa kanya. Obvious naman na ako yung may mali sa aming dalawa at doon na nga po ako nakapag-decide na kausapin siya. Pinuntahan ko siya sa kanila sa pagbabaka sakaling magkakaayos pa kaming dalawa, Papa Dudut. Ivan! Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Kasi dito ako nakatira. I'm sorry. Hindi ko kasi alam na sa'yo pala tong bahay na to. Akala ko kasi… Ano bang sadya mo rito? Manghihingi ka pa rin ba ng number? Wala na tayo sa bar. Hinahanap ko kasi si Ivan. Gusto ko sana siyang makausap kung okay lang. Wala pa siya rito, pero pauwi na yon. Pwede mo naman siyang hintayin dito sa loob. Ha? Hindi na. Dito na lang ako sa labas. Para ano? Magmukha akong di nagpapapasok ng bisita? Ganon ba? Sorry. Sige na nga, papasok na ako. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee? Tea? Oh, wag na. Okay lang ako. Hihintayin ko na lang si Ivan. Mag-usap na lang tayo habang naghihintay ka. Kaano-ano mo nga pala si Ivan? Kapatid ko siya. Kuya niya ako. Talaga? Wala kasi siyang nababanggit sa akin na may kuya pala siya. Boyfriend mo na ba siya? Hindi pa. Actually, naniligaw pa lang siya sa akin pero nagkaroon kami ng problema eh. Anong problema naman yan? Nagselos kasi siya sa mga lalaking nakakasama ko. Hindi niya nagustuhan yung pagiging clingy ko sa kanila. Kaya naman pala. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, wala naman sa akin yun. Walang meaning yung pagiging clingy ko sa kanila. Gaano ka ba kaklingi? Mahilig ako yumakap. Lagi ko silang inaakbayan o kaya hinahawakan. Minsan pag nagkakasarapan ng biruan, kinukurot ko nipples nila. Ginagawa mo yun? Oo. Alam ko naman na hindi magandang impression mo sa akin. Siguro, iniisip mo rin na ang landi-landi ko, no? Pero okay lang, sanay na naman ako eh. Hindi naman sa hinuhusgahan kita. Maganda rin na nagsiset ka ng boundaries pagdating sa ibang lalaki. Lalo na kung hindi mo naman boyfriend. Kahit kaibigan mo pa sila, kung may boyfriend ka na, dapat may respeto ka pa rin sa pagitan nyo. Hindi natin hawak yung isip ng ibang tao. Kaya tayo na mismo yung mag-ingat sa mga ikinikilos natin. Sorry. Wala kang kasalanan sa akin, kaya hindi ka dapat sa akin nagsosorry. O sige, kay Ivan na lang. Kaya ka ba pumunta dito para mag-sorry sa kapatid ko? Ganun na nga. Sigurado ka bang mapapatawad ka niya? Mukha namang hindi ka sincere. Judgmental ka naman? Kung sincere ka, bakit ngayon mo lang naisipan na kausapin siya? Siguro naman nag-usap na kayo bago siya tumigil sa panliligaw sa'yo. Bakit hindi mo ba kinuha yung pagkakataon na yon para mag-sorry? Hindi man porke late ko nang na-realize yung pagkakamali ko hindi na ako sincere. Okay, sorry kung na-judge kita. Pero hindi pa rin kita gusto para sa kapatid ko. Ha? Narinig mo naman yung sinabi ko. Bakit? Kapag ba sinabi mo sa kanya na hindi mo ako gusto, hindi na siya makikipag-ayos sa akin? May tiwala siya sa mga desisyon ko. May girlfriend ka ba ngayon? Bakit mo natanong? Balak mo rin bang maging clingy sa akin? Hindi kita pipigilan. Nagtanong lang naman ako. Kung gusto mo talagang malaman kung may girlfriend ako, sige, sasagutin ko yung tanong mo. Wala pa. Okay. Wala ka nang ibang itatanong? Wala na. Kung matagal pang makakabalik si Ivan, siguro babalik na lang ako.
Kung babalik ka rito, ako lang din yung makakaharap mo, kaya hintayin mo na lang siya. Akala ko ba klingi ka sa ibang lalaki? Bakit parang naiilang ka sa akin? Kasi syempre, kuya ka ni Ivan eh. O ngayon? Di ba, sabi mo nga, mag-set ako ng boundaries. Sinisimulan ko na yun ngayon. Papadudot parang tumalon ang puso ko nung time na yon nang biglang ngumiti si Miel. At yung ngiti na yon ay sinundan pa niya ng mahinang pagmumura na halos hindi ko na narinig. Hindi niya siguro akalain na gagamitin ko rin sa kanya yung sinabi niya. Natawa pa ako noon dahil ang cute niyang magmura. Sa itsura't galawan kasi ni Miel ay hatang may mataas siyang pinag-aralan at matino talaga siyang tao. Kaya natawa ako noong nalaman kong may ganong side din pala siya. Tungkol naman po kay Ivan ay nagkausap naman kami pero hindi naging malinaw sa akin kung may chance pa ba kaming dalawa. Pakiramdam ko tuloy noon ay kinokontrol lang ni Ivan ang nararamdaman niya para sa akin dahil kay Glay. At para malaman ko kung may feelings pa talaga siya ay naisip ko siyang pagsilosin. Linggo noon at wala akong pasok sa trabaho kaya in-invite ko si Miel na sumama sa amin ni Z sa isang resort. Pero hindi naman ako nagtagumpay sa plano ko. Isinama kasi ni Z si Glay at isinama naman ni Miel si Ivan. Kaya ang ending, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap yung mag-ex. Ako naman ay nakipagpanisan ng laway kay Miel dahil kaming dalawa lang yung naiwan sa cottage noong time na yon. Kapag sinusubukan kong magbukas ng topic para may mapag-usapan kami, nadidistract naman ako tuwing napapansin ko yung pagtitig niya sa akin. Kaya tumatahimik na lamang ako. First time nangyari na tumiklop ako ng ganon sa isang lalaki. Kadalasan kasi ay maingay ako tuwing may kasamang lumabas. Pero iba po si Miel. Ewan ko ba kung bakit na iba ang pattern ko sa presensya niya. Matapos ang araw na yon, sa halip na magkaayos kami ni Ivan ay mas lalo naman siyang dumistansya sa akin. Sobrang lungkot ko noon dahil gets ko nang wala na kaming pag-asa. Nagbiro na lamang ako sa sarili ko na kung wala akong pag-asa sa bunso ay sa kuya niya na lamang. Sinubukan kong hanapin sa Facebook ang account ni Miel sa friend list ni Ivan para i-chat ko pero wala talaga akong plano noon na makipagmabutihan sa kanya. Lakas loob ko siyang chinat at nag-reply naman siya pero dahil alam ko naman kung anong trabaho niya, hindi ako masyadong nangulit. Trip ko lang talaga na guluhin ang buhay niya dahil masyado siyang seryoso. Hindi ko naman akalain na sa ginawa kong yon ay ako rin pala ang mahuhulog sa ginawa kong patibong papadudot. Ano bang ginagawa natin dito sa tabing dagat, Z? Huwag mo sabihin magsisenti ka ha. Sana hindi mo na lang ako sinama. Wait lang kasi. Bakit nga? May gusto kasing kumausap sa'yo. Sino naman? Isang tao na nasaktan mo at nasaktan ka rin. Kaya siguro ito na yung tamang panahon para magkaayos kayo. Ay nako, kung siglay ang tinutukoy mo, alam mong napaka-imposibleng makipagkita yun sa akin ngayon. Paano kung posible? Glay! Gulat ka, no? Narinig ko yung mga sinabi mo kanina. Girls, bibili muna ako ng food and drinks natin Usap muna kayo, okay? Z, sandali. Mag-usap kayo! Ingat, Z! Kumusta ka? Okay naman. May boyfriend ka na ba ngayon? Wala. Ka-talking stage. Hindi ko masasabing talking stage yun kung ako lang naman yung nag-i-initiate ng usapan. Okay. Si Ivan ba yon? Baliw. Tagal na namin hindi nag-uusap nun, no? Pero gusto kanyang makausap ulit. Paano mo naman nalaman? Sinabi niya sa akin. Alam mo di ko magets. Kwento mo na lang kaya lahat. Nag-usap kasi kami tungkol sa feelings namin sa isa't isa. Tapos inamin niya na confused pa siya ngayon. Paanong confused? Parang nagbago kasi ang isip niya nung huling beses kayong nagkausap.
Na-realize niya na sincere ka naman daw sa mga sinasabi mo kaya gusto niyang magkausap ulit kayo. Angie, alam kong sobrang selfish ko sa sasabihin ko. Pero, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kahit para sa pagkakaibigan na lang natin. Anong pabor yan? Kapag tumawag o nag-message sa'yo si Ivan, pwede bang wag mo na lang sagutin? At kung pwede, wag na wag ka nang makikipagkita sa kanya. Talaga ba, Glay? Aabot ka sa ganitong punto na magpapakadesperada ka para sa isang lalaki na hindi ka mabigyan ng assurance? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Mahal na mahal ko pa rin si Ivan. At gusto kong ma-realize niya na mahal niya pa rin ako. Paano kung hindi? Ha? Eh di pinagmukha ka lang niyang tanga. Wala akong pakialam kahit magmukha pa akong tanga. Siya lang yung mahalaga sa akin ngayon. Kaya please, tulungan mo ko. Alam ko na kapag nagkausap kayo, malabo nang bumalik yung feelings niya para sa akin. Sure ako na ikaw yung pipiliin niya. Ang drama mo naman masyado. Hindi ko naman siya aagawin sa'yo, no? Hindi si Ivan yung lalaki na gugustuhan ko, okay? May iba na ako ngayon. Talaga? Sino? Eh, hindi mo na kailangan malaman kasi lalayuan ko na rin naman. Bakit? Basta. Ay, ikaw ha? Siguraduhin mo lang na pagkatapos ng usapan nating to, magkakabali ka na talaga kayo ni Ivan. Dahil kung hindi, nako, kakalbuhin talaga kita dahil sa katangahan mo sa kanya. Oo, promise. Gagawin ko lahat para maging kami ulit. Thank you, Bes. Ang baduy mo, nakakainis. Ano ba yan? Oh, buti buhay pa kayong dalawa. Kala ko nagsabong na naman kayo eh. Kala mo lang yun. Eto nga pala yung binili kong pagkain natin. Salamat. Ang perfect ng dating mo, Bes. Okay na kami ni Angie. Pang matagalan na ba yan? Baka sa susunod, magsabunutan na naman kayo dahil sa usapang ex. Hindi na ex yung type ko ngayon, no? Ang kaso, parang ang hirap niyang basahin. Papadudot dahil sa pakiusap sa akin ni Glay ay hindi nga ako nakipagkita kay Ivan nang i-message niya ako para makapag-usap daw kami. Hindi ko na pinansin ang messages na blinak ko na rin siya sa Facebook at Messenger. At dahil kapatid niya si Miel ay hindi na rin ako nagchat-chat sa lalaking yon, kagaya ng ginagawa ko noong nakaraan pa. Gusto ko na po kasing putulin lahat ng connection ko kay Ivan para wala nang dahilan na magkita pa ulit kami. Pagkatapos kong pagbigyan ng hiling ni Glay ay bihira na rin kaming magkita kaya hindi ko na alam kung ano nang estado ng relasyon nila ni Ivan. Si Z naman ay busy na rin sa mga ganap niya sa buhay kaya hindi na kami nakakapagkwentuhan gaya ng dati. Tuwing naaalala ko si Miel ay naaalala ko rin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Lalo na doon sa parte na akala ko ay walang masama sa pagiging clingy ko sa mga lalaki. Sinubukan kong intindihin ang pinupunto ng mga kaibigan ko at na-realize ko na kung ano yung matagal na nilang ipinapahiwatig sa akin. Nakikipag-usap at nakikipagkita pa rin naman ako sa mga kaibigan kong lalaki pero hindi na ako dumidikit at dumilingkis sa kanila gaya ng ginagawa ko noon. Hindi na rin po ako naghanap ng lalandiin dahil parang bigla na lamang ako nawala ng gana sa ganong mga bagay. Nag-focus na lamang po ako noon sa trabaho ko. Isa pa ay hindi ko naman naging problema si Miel dahil noong panahon na yon ay 2 linggo na rin siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Na-realize ko na baka hindi nga talaga siya interesado sa akin at napipilitan lamang siyang mag-reply dahil sa kakulitan ko. Medyo nasaktan ako kasi bukod sa parang napalayo na ako sa mga kaibigan ko, ay namatay din yung katiting na pag-asang may papatol pa sa akin na matinong lalaki. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang 2 linggo na hindi ko nakikita o nakakausap si Miel. Hindi ko nga po maintindihan yung nangyayari sa akin noong time na yon dahil makapal naman po talaga ang mukha kong magpapansin sa mga lalaki. Yun bang hindi ko po sila tinitigilan hanggat hindi ko nakukuha.
Pero iba po si Miel. Parang nahihiya akong gawin yon sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay mapapahiya lamang ako kapag ipinilit ko ang sarili ko sa isang matinong lalaki na kagaya niya. Habang lumilipas sa mga araw ay doon ko po unti-unting nare-realize na hindi na basta paghanga lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Siguro kung liligawan niya lamang ako at hihilingin sa akin na huwag nang maging clingy sa mga lalaki ay gagawin ko po talaga. Parang willing akong gawin lahat para i-please lamang siya. Aaminin ko na nami-miss ko na si Miel noong time na yon. Pero para kay Glay, nagtiis na lamang ako. Nabalitaan ko kasi kay Z na okay na ulit sila ni Ivan. Baka kapag naging malapit kami ni Miel sa isa't isa at magkita kami ulit ni Ivan ay hindi yon magustuhan ng kaibigan ko. Bukod sa trabaho ko ay ginugol ko yung atensyon ko noon sa paghahanap ng mabibiling lupa na pwede kong pagtayuan ng bahay. Pero syempre lupa pa lang ang kaya kong hulugan buwan-buwan. Yung para sa bahay, pinagpaplanuhan ko pa nung time na yon. Sa sobrang pagod ko nga po noon sa maghapon ay gabi na ako nakauwi. At pagdating po sa bahay, hindi ko akalain na makikita ko roon si Miel na nakasandal sa may pinto na parang hinihintay akong dumating. Papa Dudut. Hi, Oh, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba? medyo pero okay lang. Hinintay talaga kita para makausap. Para saan naman? Halika, pasok ka. Sa loob na tayo mag-usap. Salamat. Hindi ka na kasi nagme-message sa akin. Galit ka ba? Bakit naman ako magagalit? Baka kasi nagtampo ka nung wala akong paramdam ng 2 linggo? Bakit naman ako magtatampo? Hindi mo naman ako girlfriend. Puka. Salamat. Pero gusto ko pa rin mag-sorry. Sobrang busy ko lang talaga. Alam mo naman kapag audit season, di ba? Alam ko, kaya nga hindi na kita inabala eh. Nakakahiya rin kasi. Hindi mo naman kailangang mahiya. Okay lang naman sa akin kung magme-message ka. Magre-reply naman ako kapag may oras pa ako na magbukas Gawin mo na lang yun sa magiging girlfriend mo. Hindi ko alam kung ready na siya para sa ganon. Baka kasi kailangan muna namin na mas kilalanin pa yung isa't isa. So, may pinopormahan ka na? Oo. Maganda ba siya? Oo naman. Tsaka sweet din. Sobrang sweet. Ah, ganun? Eh bakit gusto mo pa rin na mag-message ako sa'yo? Ano yun? Kailangan mo ng reserba? Masyado kang special para maging reserba lang. Dapat nga itrato ka na parang fairy tale princess eh. Kaya kung magpapaligaw ka, piliin mo yung totoong lalaki. Yung kaya kang panindigan kahit makita pa yung mga bagay na hindi maganda sa'yo. Malabo na ako makahanap ng ganyang lalaki. Alam mo naman yung naging past ko, 'di ba? Sure ako na nakwento na yun sa'yo ni Ivan. Tingin nila sa akin, kaladkaring babae ako. Paano kung may magkagusto sa'yo na kabaliktaran ng sinasabi mong ugali mo? Sabi ko nga 'di ba, malabong mangyari yun. Never mangyayari na may magkakagusto sa akin na kagaya mo. Oh, bakit natatawa ka? Wala. Ang cute mo kasi sumagot. Ay nako, ang sabihin mo natatawa ka sa mga sagot ko. Mas natutuwa siguro. Hindi kasi ako naniniwala sa sinabi mo na walang matinong lalaki na magkakagusto sa'yo. Maniwala ka man o hindi, 1 beses pa lang ako nagka-girlfriend. Sinubukan ko namang makipaglandian noon sa ibang babae pero hindi ko kayang tagalan kaya tinigilan ko na lang. Hanggang sana sanay na lang ako na mag-isa. Mas na-enjoy ko yung ganun. Pero nagbago lahat yon nung may makulit na nag-chat sa akin. So, may iba pang nagchat-chat sa'yo bago ko. Wala. Ikaw pa lang yun ang ulit sa akin ng ganon. Sinungaling. Sa gwapo mong yan, wala pa nagme-message sa'yo? May mga nagme-message na rin naman noon pero alam ko kung paano sila patigilin. Ah, kaya pala hindi ka na nagparamdam sa akin kasi gusto mo na rin akong patigilin. Okay na. Gets ko na. Ang bilis mo namang magtampo. Sabi ko nga 'di ba, naging busy lang ako. Tsaka kung may balak akong patigilin ka, bakit kita pupuntahan ngayon dito? Ewan ko, hindi ko alam. Nandito ako kasi namimiss kita. Marami pa akong kailangan tapusin pero hindi ko na matiis na hindi ka puntahan.
Baka kasi bigla ka na lang mawalan ng gana sa akin. At ayokong mangyari yon. Papa Dudut, para po ako noong bulating binudbura ng asin sa sobrang kilig ng sabihin ni Miel na nami-miss niya ako. Ganon po ako karupok sa kanya. Noong nagpatuloy yung usapan namin ni Miel ay hindi ko talaga magawang alisin sa kanya yung mga mata ko. Halos ma-memorize ko na pati ang pagbuka ng bibig niya tuwing nagsasalita siya. At sa kaloob-looban ko, nagwawala na ang puso ko dahil sa saya. Sa kabila ng pagiging flirty ko, yun pa lamang ang unang beses na nakaramdam ako ng ganong katinding kilig para sa isang lalaki. Kaya naman noong time na yon ay sure na ako na hindi lang talaga basta paghanga ang nararamdaman ko para kay Miel. Noong gabing yon ay inamin sa akin ni Miel na gusto niya ako. Kinuha pala niya kay Sia ang address ng bahay ko, kaya alam niya kung saan ako pupuntahan. Hindi nga nagtagal ay nanligaw na rin siya sa akin, Papa Dudut. Bala ko rin sana siyang pahirapan noon, kagaya ng ginawa ko kay Ivan. Kahit na alam ko namang mabuti siyang tao at responsable bilang boyfriend kung sakali. Gusto ko pa rin siyang kilalanin ng lubos dahil sakaling maging kami na, gusto ko siya na yung huli kong maging karelasyon. Hindi ko nga po alam pero kapag nakikita ko siya ay nagiging malinaw sa akin yung future ko. Na siya na talaga yung makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kahit kasi sobrang busy niya ay hindi niya ako nakakalimutang kumustahin. Naglalaan siya kahit kaunting oras para makausap ako. At sobrang saya ko. Kaya naman yung plano kong pahirapan siya ay hindi ko na napanindigan pa. Wala pang isang buwan ay tuluyan ko nang sinagot siya, Papa Dudut. Buti naman nakipagkita ka na ulit sa akin, Z. Kala ko kasi susumpa mo na ako eh. Bakit ko naman isusumpa yung kaibigan kong bumabait na ngayon? Paano mo naman nasabi? Una, yung ginawa mo para kay Glay. Tingnan mo ngayon. Sobrang saya na ng friendly natin. Okay na sila ni Ivan. Happy na siya. Ikaw ba? Kumusta ka na? Eto, flirty pa rin. Baka kailangan mo na akong i-coach eh. Sira ka talaga. Uy, bes, wait lang ah. CR lang ako saglit. Babalik din ako. Okay, sige. Maglalakad-lakad lang ako dito. Sige, hanapin na lang kita mamaya. Ay, nako. Mukhang magmo-moment muna ako ngayon ah. Pwede ba ako sumama sa pagmo-moment mo? Babe! Nagulat ka ba? Siyempre! Kala ko ba may trabaho ka? Meron nga. Kumain lang ako sandali. Tapos paglabas ko, nakita ko kayo ni Z. Nandun lang ako sa tapat kanina. Yung kaibigan mo nga unang nakakita sa akin. Kilala mo na talaga siya ha? Ilang beses mo na rin kasi silang nakwento ni Glay. Tsaka marami kang pinakitang pictures yung tatlo. Ay, oo nga pala. Pwede ko bang hawakan yung kamay ng girlfriend ko? Lakad muna tayo rito. May 15 minutes pa ako. Okay. Tsaka hindi mo naman kailangan magpaalam kapag hahawakan mo yung kamay ko. Kahit girlfriend na kita, hihingin ko pa rin permiso mo sa mga gusto kong gawin. Pero sa'yo na ako, di ba? Yung puso mo lang yung sakin. Pero yung sarili mo, ikaw lang nagmamay-ari niyan. Lagi mong tatandaan yon. Kaya hindi porket boyfriend mo na o kahit asawa mo na, pwede nang gawin lahat ng gusto sa'yo. Ikaw palagi yung magdidesisyon para doon, okay? Ikaw talaga? Gusto ko lang naman na makipag-holding hands sa'yo habang naglalakad tayo pero pinangaralan mo na kaagad ako. Yung totoo, boyfriend ba kita o kuya? Wag mo akong tatawagin kuya, baka magwala ako. Hindi, biro lang. Pero ikaw, kung ano yung tingin mo sa akin, okay lang naman. Basta alam ko na girlfriend kita, makakatulog na ako ng mahimbing. Alam mo talaga kung paano magpakilig ng babae, no? Level 1 pa lang yun. Wow! Yumayabang ka na ngayon, ha? Kasi may ipagmamayabang na akong girlfriend. Ay nako, mas lalo naman ako. Sobrang proud ko kaya na ikaw yung boyfriend ko ngayon. Pero syempre, ayokong pagpiestahan ka ng mga kilala kong malalandi.
Kaya gusto ko na low-key lang tayo. Baka mamaya niyan kasi agawin ka pa nila sa akin. Ay nako, talagang kakalbuhin ko silang lahat. Hindi naman ako magpapaagaw. One woman man ako, babe. Kapag sinabi kong seryoso ako sa'yo, hindi ako makikipag-flirt sa ibang babae. Hindi ka rin ba ma-attract sa kanila kahit maganda o kaya artista? Iba naman yung klase ng attraction pagdating sa mga artista. Kung sakali man, walang mali siyang paghanga lang yon kasi nagagalingan ako sa ginagawa nila. Aba dapat lang talaga na ganong klaseng paghanga lang ang ibigay mo sa kanila. Nga pala, parang hindi ka na lumalabas kasama mga kaibigan mo. Tsaka na ako sasama sa kanila kapag pwede ka na. Bakit naman? Okay lang naman sa akin kung gusto mong pumarty kasama sila. Pero mas gusto kong kasama ka. Baka kasi isipin mo kung ano-anong mga ginagawa ko kapag lumabas kami. Ayoko naman ng ganun. Bakit naman ako mag-iisip ng ganon? May tiwala ako sa'yo, okay? Kaya kung gusto mong sumama sa kanila, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Basta sabihan mo lang ako kung nasan ka para alam kong safe ka. Okay na sa akin yon. Sana kapag nagkaanak tayo, sa'yo magmana, no? So, gusto mo nang magkaanak tayo? O hindi pa naman ngayon. Tsaka hindi pa ako handa para sa mga ganyan. Ang gusto ko lang ngayon, yung mas marami tayong oras na magkasama. Pero naiintindihan ko naman na busy ka pa. Kapag tapos na yung lahat ng hinahabol naming trabaho, babawi ako sa'yo. At hindi ko na hayaang magtampo ka ulit sa akin. Kasi baka i-reject mo ako kapag bigla ako nag-propose. Anong gagawin mo pag nireject ko yung proposal mo? Magwawalwal. Pero syempre, hindi naman ako magpo-propose kung alam kong hindi ka pa handa. Kaya ko naman maghintay. Kahit kailan. Papadudot bago pa man naging kami ni Miel, nabawasan na ang pagiging clingy ko sa mga kaibigan kong lalaki. Tuwing nakikipag-usap kasi ako sa kanila ay palagi ko nang naiisip ang nararamdaman ng taong minahal ko ng sobra noong time na yon. Isa pa ay na-realize ko rin na tama ang mga pangaral niya sa akin pagdating sa pakikitungo ko sa ibang lalaki. Masasabi ko na sobrang swerte ko sa kanya dahil palagi siyang bukas para unawain ako. Hindi rin po siya seloso at sobrang gaan ang pakiramdam ko sa relasyon namin. Hindi ako nasasakal dahil hinahayaan niya lamang ako na gawin lahat ng gusto ko. Pero at the same time ay natututunan kong mas maging mature sa mga ginagawa ko. Noong ipinakilala ako ni Miel sa mga magulang niya ay hindi ko inaasahang magugustuhan at matatanggap nila ako. Inudyukan pa nga nila kami na magpakasal na pero alam ko rin naman noon na marami pang pangarap si Miel na hindi pa natutupad. Kung ako naman ang tatanungin ay handa na ako ng time na yon. Sakaling hiningi ni Miel sa akin na magkaroon na kami ng anak. Sa ngayon ay engaged na kami ni Miel, nag-propose na po siya sa akin. Last month lang po, kaya naman sobrang saya ko habang sumusulat sa inyo. Sana'y maranasan din ng mga single ninyong listeners na makahanap ng matinong lalaki, kagaya ng fiancé ko. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at wala po akong ibang masasabi kundi ang maraming salamat dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko sa programa ninyong nangunguna pa rin sa aming mga puso. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay LS na siyang dahilan Papa Dudut. Kaya naman marami pa kaming napapakinggang mga magagandang kwento na mula sa inyo at mula sa inyong mga masusugid na mga tagapakinig. Hanggang sa muli Papa Dudut, maraming salamat again. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Angie. Kapag nagbigay tayo ng pagmamahal sa ibang tao ay madalas na hindi na tayo naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanila. Lalo na kung ang pagmamahal na ito ay para sa ating pamilya. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Rina. Isang masipag at butihing kapatid at tiyahin. Nang magtrabaho sa abroad, ang kanyang kuya Ronald ay naiwan sa kanyang pangangalaga ang kanyang pamangkin na si Joy. Si Joy na nagbigay ng saya at kulay sa kanyang mundo mula nang ituring niya ito na parang anak niya na rin. Pero nang bumalik sa Pilipinas ang kanyang kapatid kasama ang bago nitong kasintahan, kinailangan niyang ibalik sa pangangalaga nito ang pamangkin niya
na tinuring niya ng tunay na anak. Kakayanin ba ni Rina na mawalay sa kanya si Joy? Ano nga bang magiging karapatan niya sa anak ng sarili niyang kapatid? Ano ang magiging buhay ng batang si Joy sa piling ng kanyang daddy at girlfriend nito? Muli pa kaya silang magkakasama ni Rina? Gusto mo na bang malaman kung muli bang nagkasama sina Rina at Joy? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Paano nga ba pinaglaban ni Rina ang kanyang karapatan sa bata? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rina. 37 years old, isang online seller na nakatira dito sa Bulacan. Matagal niyo na po akong avid listener at hindi pwedeng matapos ang araw ko nang wala akong napapakinggan na istorya na inyong iniere. Dahil madalas nasa bahay lamang ako. Ang pakikinig sa inyong radio station na Barangay LS 97.1 ang palaging libangan ko mula umaga hanggang gabi. At eto na nga, naisipan ko na rin pong magbahagi sa inyong programa ng kwento ng buhay ko, na sana kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang parting ito ng buhay ko, na sana ay makapagbigay din ng inspirasyon sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Bata pa lamang ako nang mamatay si tatay at si nanay naman ang nawala noong nasa college na ako. Meron ako nag-iisang kapatid, si Kuya Ronald, na siyang nagtatrabaho noon para sa araw-araw na pangangailangan at pag-aaral ko. Nang makapagtapos ako at makahanap ng trabaho ay nagkaroon naman ng girlfriend si Kuya Ronald na kalaunan ay naging asawa niya. Doon din sila tumira sa bahay namin at wala naman ako naging problema dahil mabait ang hipag ko at talagang kasundo ko siya. Sobrang excited pa nga ako nang malaman ko na nagdadalang tao na siya ilang buwan pagkatapos ng naging kasal nila. Kaya lang ay pumanaw ang hipag ko pagkatapos niyang manganak. Ilang buwan din ang lumipas, tinanggap ni Kuya Ronald ang alok na trabaho sa kanya ng isang kamag-anak namin sa abroad. Kaya mula noon, ako nang nag-alagang mag-isa sa pamangking kong si Joy, Papa Dudut. Sa wakas, nakatulog na rin ang pamangkin ko. Ano kayang pwedeng maluto para sa merienda namin mamaya? Siguro pancake na lang na may strawberry syrup kasi favorite niya yun. Sige, yun na lang iluluto ko Besh? mamaya. Besh, andyan ka Ano ba? ba naman to si Josh? Besh! Ganitong oras talaga ng siesta kung pumunta Besh, dito sa bahay. Alam kong nandyan ka sa Ang loob. lakas pa ng boses. Buksan mo na tong door. Pagbuksan ko na nga ng pinto at baka magising pa si Joy. Nasusunog na yung beauty ko. Please! Sino ba naman kasing may sabi na pumunta ka ng ganitong oras dito sa bahay ko? Ay, finally, binuksan na rin ng mahal na Reyna ang pintuan ng kanyang palasyo. Ay, hindi pala mahal na Reyna kasi wala pa nga palang hari na kasama dito sa bahay. Che, pumasok ka na nga bago ka pa matusta dyan kasi ang taas ng araw oh. Sa true yan. Kaya nga ilang patong ng sunscreen ang nilagay ko sa balat ko bago ako lumabas ng bahay namin kanina. Tara muna dun sa kusina kasi pe-prepare ko yung mga gagamitin ko na pangluto ng pancake. Pero hinaan mo yung boses mo ha. Bakit naman? Baka kasi nakakalimutan mo na Sabado ngayon at oras ng siesta kaya tulog ngayon ang pamangkin ko. Oo nga. Wala nga pala siyang pasok ngayon. May itlog pa naman ako dito, butter tsaka harina at meron pang laman tong bote ng strawberry syrup. Kasya na to para sa merienda namin mamaya. Napakasipag naman talaga ng besh ko. Pwedeng-pwede nang tumanggap ng bagong applicant para sa magiging king of her life.
Anong applicant yung sinasabi mo, Besh? At saka bakit pala nandito ka? Kasi yayayain sana kita umalis para Ay, sa... sorry. Wala akong oras para dyan. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay kasi walang kasama si Joy dito. Pwede mo namang isama yung pamangkin mo? Hindi nga pwede ngayon, Besh. May drama sa TV mamaya na sabay naming inaabangan at pinapanood kapag ganitong araw. Hindi pa naman kasi ngayon, kaya pumayag ka na lang. Umuo ka na lang, please. Teka, saan at kailan ba yung tinutukoy mo na lakad? Bukas pa naman to ng umaga, doon sa bahay ng office mate ko. Malapit lang yun dito. Tsaka magdadala naman ako ng kotse, kaya sabay-sabay na tayo. Birthday kasi ng pamangkin niya, 12 years old na. Pwede mo rin isama si Joy. Bakit naman kami pupunta doon? Eh, hindi naman kilala ni Joy yung birthday celebrant. Pero kilala ka ng office mate ko. At paano niya naman ako nakilala? Nakita niya kasi yung picture natin sa Facebook ko. Tapos tinanong niya kung may boyfriend ka na. Ang sabi ko, wala pa. Crush na crush ka raw niya. Nabanggit pa niya sa akin na 1 linggo na raw inamag yung friend request niya sa'yo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin daw ina-accept. Besh, alam mo naman na hindi ako basta-basta nag-a-accept ng mga friend request. Wala pa nga yatang 500 yung friends ko ron tapos idadagdag ko pa yung kaopisina mo na hindi ko namang kilala. Kaya nga isasama kita sa birthday party ng pamangkin niya para makilala mo na siya. Ang tagal niya na rin kasi akong kinukulit tungkol sa'yo. Syempre, nasabi ko sa kanya na hindi ka pwede basta umalis ng bahay kasi nga wala magbabantay kay Joy. Kaya sa tingin ko, this is the only chance para magkakilala na kayo. Tapos malay mo, magkasundo kayo, di ba? Magkaroon na ng new friend si Joy. Tapos new love life naman yung tita niya. So everybody happy! Anong everybody happy? At talagang ginamit mo pa ang pamangkin ko para lang magkaroon ka ng dahilan na makilala ko yung office mate mo. Alam ko kasi na bagay kayong dalawa. Kaya ayokong sayangin yung pagkakataon na to. Promise, super duper bonggang guwapings tong nirereto ko sa'yo. Sorry pero hindi ako interesado talaga. Magsisimba kami bukas ng umaga ni Joy. Pagkatapos, bibili kami ng bagong sapatos niya kasi may sira na yung ginagamit niya ngayon sa school. Plano ko rin na manood kami ng sine kaya wala na kaming oras na pumunta sa birthday party. Sa susunod na lang kapag wala kaming ibang nakaplanong lakad ni Joy. Papadudot ng ipinagbuntis pa lamang ng hipag ko si Joy ay sobrang excited na ako na makapanganak siya. Napakarami ko ng plano para sa bata na para bang ako yung nanay niya. Natatawa na nga sa akin si Kuya Ronald at ang asawa niya kapag naririnig ang mga plano ko para sa pamangkin ko. Kung saan ko ito plano na pabinyagan, saan gaganapin ang first birthday party niya, kung saan mag-i-enroll kapag nag-aaral na, at kung ano-ano pang plano. At sobrang natuwa ako nang pumayag sila na Joy ang ipangalan sa pamangkin ko. Gustong gusto ko talaga ang pangalan na yon kasi naniniwala ako na siya ang magbibigay ng kulay at saya sa buhay at bahay namin. Nangako din ako noon sa hipag ko na tutulungan ko siya sa lahat ng bagay pagdating sa anak niya. Kahit na hindi niya kailangan ng tulong ko, hindi ako mawawala sa tabi nila. Sa tabi nila ni Kuya Ronald. Ang hindi ko lang inaasahan noon, siya pala ang maagang mawawala sa buhay namin. Kaya mula nang pumanaw ang hipag ko at mahawakan ko ang pamangking kong si Joy, nangako ako na gagawin ko ang lahat para mapunan ang pagmamahal na hindi na maibibigay ng tunay niyang ina, Papa Dudut. Relax lang, Joy. Oh, isang inhale pa rito sa puffer na para sa hika mo. 1, 2, 3, inhale. Tatanggalin ko na tong puffer sa bibig mo, ha? Ayan. Wala na sa bibig mo tong hawak ko. Relax lang. Okay? Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mas okay na po kaysa kanina, tita. Mabuti naman. Masyado ka yata kasing na-excite na gamitin tong bagong sapatos mo. Tumakbo ka pa talaga kanina ng ilang beses mula sa kusina hanggang dito sa sala. Tinitingnan ko lang po kung totoong matibay itong sapatos na nabili natin. Yun po kasi ang sabi nung sales lady na nagbenta sa atin ito kahapon eh. Mukha namang mas matibay to kaysa dun sa mga nauna mong sapatos. Yung paa mo lang talaga yung may problema.
Kaya mabilis nasisira mga sapatos mo. Grabe ka naman po, tita. Kasi naman, Joy, halos buwan-buwan na yata tayong bumibili ng bagong sapatos mo. Mukhang tama nga yung sinabi ng Tito Josh mo na pinaglihi sa gunting yung mga paa mo. Hindi naman po mukhang gunting ang mga paa ko. Hindi nga, pero para namang gunting kung manira ng sapatos. Pero huwag kang mag-alala. Kapag tumawag ang daddy mo, sasabihin ko na padalang ka ng maraming sapatos. Baka kasi mas matibay ang mga sapatos na galing doon sa Singapore. Okay lang naman po kahit wala akong bagong sapatos. Kung pwede nga pong magtsinelas sa school, yun na lang po ang susuotin ko eh. Yan naman ang hindi mo pwedeng gawin kasi mapapagalitan ka ng teacher mo. Ano pa bang gusto mong ipabili sa daddy mo para masabi natin kapag tumawag na ulit siya? Wala na po, tita. Okay na po sa akin yung mga palagi niyong binibili na gamit. Kailan po ba ulit siya tatawag? Baka mamayang gabi o kaya bukas. Bakit? Miss mo na ba ang daddy mo? Sakto lang po. Paanong sakto lang? Hindi ko naman po siya palaging nakakausap sa video call. Kaya okay lang po kahit hindi siya masyadong tumawag. Tsaka, nandyan naman po kayo palagi para sa akin eh. Kahit wala si daddy sa tabi ko, okay lang po basta kasama ko kayo, Tita Rina. At marunong ka ng mambola, ha? Hindi po bambobola yun. Totoo po na palagi akong happy basta po kasama ko kayo. Payakap nga ako sa napaka-cute kong pamangkin. Tita, ang higpit naman po na yakap nyo. Hindi ko kasi mapigilan na yakapin ka ng mahigpit. Teka, baka dumating na pala yung service nyo papasok sa school. Ito na ulit yung puffer mo. Hala, tita, ang cute naman ng keychain na lalagyan ng puffer ko. Kulay pink tapos may design pa na pusa sa gilid. Nagustuhan mo ba? Sobra po! Mabuti naman, para hindi mo makakalimutan kung saan-saan tong puffer mo. Huwag mo nga alisin to sa bulsa mo kasi hindi natin alam kung kailan naatake ang hika mo. Opo, tita. Promise po, hindi ko po aalisin to sa bulsa ko. Very good. Nandiyan na ang service nyo na jeep. Ihatid na kita palabas ng bahay. Tara na po, tita. Sumakay ka na ron sa service nyo. Mag-iingat ka, ha? Opo, tita. Thank you po sa pag-aasikaso ng mga gamit ko, ha. I love you po! I love you too, Joy. Bye! Bye-bye, tita! Magligpit na nga muna ako ng pinagkainan namin bago ako maglaba. Oh, si Kuya Ronald tong tumatawag, ah. Hello, Kuya Ronald. Kumusta? Rina, mabuti at nasagot mo kagad ang tawag ko. Ayos lang naman ako. Kayo ni Joy, kumusta? Okay lang din kami rito. Sayang, kasi kakasakay niya lang din ang service nila. Kung napaaga ng konti ang tawag mo, nakausap mo pa sana siya bago siya pumasok sa school. Ah, ganun ba? Sayang nga, pero iba talaga ang gusto kong sabihin. Kaya ako napatawag ngayon. Tungkol saan yan at parang biglang sumeryosong boses mo? Nagdesisyon na kasi kami ng girlfriend kong si Sita na umuwi na ng Pilipinas. Talaga? Magandang balita yan para kay Joy! Oo, alam ko. Pero Rina, hindi kami dyan titira sa bahay na naiwan ni nanay at tatay. Doon kami tutuloy sa bahay ni Sita sa Cavite. At plano sana namin na kunin na mula sa iyong pangangalaga sa anak ko. Papadudod pagkatapos mailibing ng hipag ko noon ay ilang linggo pa ring nagluksa si Kuya Ronald. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto nilang mag-asawa. Kaya ako na rin talagang nag-aalaga noon kay Joy at aaminin ko na hindi naging madali para sa akin ang bagay na yon. Akala ko nga ay handa na talaga ako pero nag-iiba pala lahat ng plano. Kapag nandyan na yung bata, parang nagba-back to zero lahat ng mga bagay na pinaghandaan ko. O siguro kasi, ang inaasahan ko noon ay 3 kaming magkakasama sa pag-aalaga kay Joy pero ako na lang pala ang matitira noon. Ganon pa man ay pinilit ko pa rin kayanin ang lahat. Kasi walang ibang aasahan noon ang pamangkin ko, kundi ako lamang. Mabuti na lang at kahit papaano ay nagsimulang bumalik ang sigla ng kapatid ko. Tinutulungan niya na ako sa pag-aalaga kay Joy. At nang magdesisyon siyang magtrabaho sa abroad ay nag-decide na rin akong mag-resign sa trabaho ko.
Doon ko sinimulan ang pagiging online seller para palaging nasa bahay lamang ako. At nang umalis na nga si Kuya Ronald para magtrabaho sa abroad, ay doon ko na mas lalong sinimulan na paikutin ang mundo ko sa pamangking kong si Joy, Papa Dudut. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako kasi lumaki na mabait, matalino, malambing at sobrang mapagmahal na batang pamangkin kong si Joy. Kagaya ng inaasahan ko, binigyan niya ng kulay at saya ang mundo ko. Kaya siguro hindi na rin ako naghangad noon ng pansariling kaligayahan kagaya ng love life kasi sapat na yung nakatuon lang ang atensyon ko sa kanya. Ilang manliligaw din ang binasted ko noon kasi pakiramdam ko nakagugulo lamang sila sa pag-aalaga ko sa pamangkin ko. Naiinis na rin nga sa akin ang kaibigan kong si Josh kasi tinanggalan ko na raw ng personal na happiness ang sarili ko. Ang sabi ko naman ay ayos lang sa akin kasi masaya na talaga ako bilang tita at guardian ni Joy. 6 na taon ang lumipas mula nang mag-abroad si Kuya Ronald at nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. At sinabi niya na may bago na siyang girlfriend. Wala naman ako naging pagtutol kasi kung saan siya masaya, palagi ko siyang susuportahan. At nang nasa 9 na taong gulang na si Joy, pinakilala sa kanya ni Kuya Ronald ang girlfriend nito nang magka-video call silang dalawa. Kagaya ng sinabi ko ay matalinong bata ang pamangkin ko at siguro'y nagmana rin siya sa akin na basta masaya ang papa niya ay masaya na rin siya para dito. Dahil sinabi niya noon na super excited na siyang makita ng personal ang magiging bagong babaeng nagpapasaya sa daddy niya, Papa Dudut. Nandito na sa bag na to yung mga pambahay ni Joy, tsaka yung mga pangalis niya. Dito naman sa kabilang bag yung mga sapatos niya, tsaka yung paborito niyang unan, kailangan kasama rin dito. Hindi makakatulog si Joy nang wala ang paborito niyang hotdog na unan. Tita, pakiayos nga po yung ribbon sa likod nitong dress ko. Sige, lapit ka rito. Opo. Huwag ka masyadong malikot habang inaayos ko tong ribbon sa likod ng suot mong dress. Opo, tita. Ayan, maayos na. Thank you po. Parang ang dami niyo po palang inimpake ng mga gamit ko kasi ang laki po ng 2 bag na yan. Oo. Ilang araw din tayo magsistay dun sa bahay ng tita Sita mo, di ba? Opo, yun po ang sabi ni Daddy nung makausap ko siya sa video call nung nakaraan lang po. Pero buti po sinama niyo dito sa mga inimpake niyong gamit yung paborito ko pong hotdog na unan. Siyempre naman, hindi to pwedeng maiwan sa mga gamit mo. Kasi alam ko na mahihirapan kang matulog kapag wala to sa tabi mo. Tama po kayo. Yan po talaga yung laging nasa pagitan ng hita ko kapag matutulog ako. Kaya nga itong isa sa pinakauna kong nilagay dito sa malaking bag mo. Excited ka na ba makita ang daddy at tita Sita mo? Sobrang excited po. Pati nga po dun sa bahay ni Tita Sita kung saan tayo magbabakasyon. First time ko po makakarating ng Cavite. Matagal na rin akong hindi nakapunta ron. Siguro may 10 taon na rin. Talaga po? Oo, huling punta ko yata doon. Kasama ko pa ang tito Josh mo. Nakifiesta kami sa isang dati naming kaklase na nakatira doon. Medyo matagal nga yung biyahe pero maganda naman sa lugar na yon. Excited na po talaga ako. Bakit po pala hindi pa kayo nakabihis ng pangalis nyo, tita? Ha? Ano? Mabilis lang naman ako magpalit ng damit. Sa bagay, tama po kayo. Nasan po pala yung bag ng mga gamit nyo? Parang puro mga inimpaking gamit ko lang po yung nandito sa sala. Naka-ready na doon sa kwarto. Mamaya ako na lang ilalabas dito. Pero Joy, magpapakabait ka kapag kasama mo na ang daddy at tita Sita mo, ha? Siyempre naman po, tita. Alam niyo naman po kung gaano ako ka-good girl. Alam ko, pinapaalala ko lang na huwag ka munang masyado magiging makulit kapag kasama mo sila. Kasama naman po kita, kaya mas lalo po ako mag-behave. Oh, tita, umiyak po ba kayo? Tao po. Hindi! Rina? Bakit naman ako iiyak? Joy? Tao po. Mukhang si Sita na yung kumakatok sa pinto. Nabubusesan ko na siya. Pagbuksan na natin siya, Joy. Tao po. Sige po, tita. Rina. Joy. Si Sita to. Panadouble Pakibukas ko pa niyo tong yung pinto natin. Ayan, bukas na.
Sa wakas, binuksan mo rin ang pinto, Rina. Pasensya na at na-double lock ko pala tong pinto namin mula dito sa loob. Nasaan na si Kuya Ronald? Naiwan siya sa Maynila kasi may kailangan pa siyang asikasuhin na papeles para dun sa kinuha niyang taxi. Ako na lang pinapunta niya rito para sunduin ang anak niya. Ha? Susunduin? Ako lang po bang susunduin nyo? Oo, ikaw lang naman ang anak ng daddy mo, di ba? Nakaredy na ba yung mga gamit ng bata, Rina? Oo, eto 2 bag lang to, tapos may isang una na nakasabit sa bag. Hindi ko na dinamihan kagaya ng bilin nyo ni Kuya Ronald kasi mamimili rin kayo ng mga gamit para sa kanya. Mabuti naman. Akin na dadaling ko na yung mga yan. Sumunod ka na rin sa akin, Joy, kasi may naghihintay na sasakyan sa atin sa tapat. Tita Rina, hindi po ba kayo sasama sa amin? Susunod ako, huwag kang mag-alala. Pero sabi niyo po, 2 tayong magbabakasyon sa bahay ni na Tita Sita. Kaya po ba mga gamit ko lang yung inayos nyo? Kasi hindi talaga kayo sasama sa amin. Joy, makinig ka. Mauuna lang kayo ng Tita Sita mo na umalis. Pero susunod ako. May kailangan lang akong asikasuhin dito sa bahay na may kinalaman sa mga binebenta ko. Pero tita... Tama na yung iyak-iyak na yan. Tara na, naghihintay na yung sasakyan. Sige na, Joy. Sumama ka na sa kanya. Susunod talaga ako, promise. Susunod ako sa iyo sa Cavite. Magpapakabait ka, ha? Huwag makulit at matigas ang ulo, lalo na sa daddy mo, okay? Opo. Basta po, susunod kayo ha. Oo, promise. Hindi ko matitiis na hindi makasama ang cute kong pamangkin. Ang tagal! Sige na, Joy. Sumunod ka na sa Tita Sita mo. Magpapakabait ka, ha? At susundin palagi ang sinasabi nila ng daddy mo. Okay? Papadudot nang sabihin ko noon kay Joy na malapit nang umuwi ang daddy niya ay sobrang excited talaga siya. Pero hindi ko binanggit yung sinabi ni Kuya Ronald na plano nilang kunin sa akin si Joy. Kasi kahit ako ay hindi ko na mai-imagine na mawawala sa bahay namin ang pamangkin ko. Ang sinabi ko sa kanya ay magbabakasyon kaming 2 sa bahay ni Sita sa Cavite. Pero alam ko na kailangan noon ni na Kuya Ronald ng oras na makasama ang bata para mas makilala sila nito. At kahit napakabigat sa akin ay pinagbigyan ko sila sa hiling nila na huwag na akong sumama sa oras na kunin nila si Joy. Ang bigat nun sa akin. At hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Sobrang napamahal na sa akin ang pamangkin ko. At naging pagkakamali ko siguro ay hindi ko naihanda ang sarili ko na pwede siyang kunin ni Kuya Ronald. Nakinalimutan kong hindi nga pala ako ang nanay ni Joy. Natita niya lamang ako at maliit lang ang karapatan ko sa pangangalaga sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi ko naihanda ang sarili ko na mawala siya sa pangangalaga ko. Papa Dudut. Marami-rami na rin akong napak na mga sabon at whitening cream dito. Isusunod ko na mamaya yung mga sunscreen at conditioner na ibebenta ko online. Good morning, my besh! Good morning din, Besh! Pumasok na ako ha, bukas yung pinto. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa nga eh. Sakto! Ito, lapag ko na dito ha. May dala akong kutsinta na may yema. Binili ko sa daan, papunta rito kanina. Buti may dala ka ng pagkain kasi nagugutom na rin ako. Pero tatapusin ko muna tong ginagawa ko. O, bahala ka nang enjoyin tong kutsinta mamaya ha. Ako naman, iuupo ko ang beauty ko dito sa sofa mo. Go lang, Besh! Malapit naman na akong matapos dito. Pero ang aga mo ngayon, ha? Nabobore kasi ako sa amin. Kaya naisipan kong pumunta dito sa palasyo mo. Palasyo pa rin talagang tawag mo dito sa bahay ko. Ay, oo nga pala, bahay lang. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumatanggap ng applicant para sa magiging king of your life. Ang hirap naman kasi sa'yo, Besh. Napaka-choosy mo. Hindi ako choosy. Masyado lang talaga akong busy. Busy saan? Hindi saan, kundi kanino. Sa super cute mong pamangkin. O, kumusta nga pala si Joy? Nasaan siya? Parang wala siya dito sa bahay ngayon. Di ba, Besh? Wala siya dito sa bahay. Ang ibig sabihin, may oras ka para sa sarili mo. Hindi mo ba nakikita ko anong ginagawa ko ngayon? Busy pa rin ako.
Nako, if I know, palabas lang lahat yan. Sinadya mo na magmukha kang busy kasi alam mo na pupunta ako ngayon. Para makaiwas ka dun sa nirereto ko sa'yo. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit gustong gusto mo akong pinapadate sa mga kaibigan mo. Ay, nagtataka ka pa talaga? Siyempre, gusto ko rin magkaroon ka ng love life mo. Wala pa nga akong time para dyan. At kailan ka naman magkaka-time? Ha? Kapag nasa bingo card na yung edad mo. Bahala na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako nagmamadali lalo na ngayon. Lalo na ngayon na mas maluwag na ang oras mo kasi nga hindi mo nakasama si Joy dito sa bahay mo. Lalo na ngayon na mas dumadami ang mga customer ko dahil dito sa mga product na binibenta ko online. Ay, paano naman hindi dadami ang customer mo? Napakasipag mong mag-post sa social media ng mga binibenta mo. Parang kada refresh ko sa newsfeed ko, yung page mo ang lumalabas tapos may mga bagong product ka na naman na pinopost. Ganun talaga. Para makita ng ibang followers ko na hindi ako nauubusan ng mga bagong product. O tapos, ikaw naman ang nahihirapan ngayon sa sobrang dami ng orders na pinapak mo. Sino bang may sabing nahihirapan ako? Ang dali lang kaya nitong ginagawa ko. Hindi ka nga nahihirapan, pero sigurado ko na napapagod ka rin. Tinan mo paulit-ulit ka nagpapak ng mga order, paulit-ulit ka rin nagpiprint ng mga papel. Hindi ba nakakapagod yan? Pati naman ang kahit anong trabaho ang mapagod, di ba? Oo, pero hindi parte ng trabaho ang halos patayin ng katawan sa kakakilos para lang hindi mamalaya ng oras. Besh, kailangan mo rin magpahinga. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nung umalis si Joy dito sa bahay mo. Ang laki na ng ipinayat mo. Masyado mo nang napapabayaan ang sarili mo. Alam mo naman kung bakit ko ginagawa to. Ito lang yung naiisip ko na paraan. Para kahit paano, hindi ko mamiss si Joy. Besh, maniwala ka. Super gets na gets kita. Pero hindi naman pwedeng abusuhin mo yung katawan mo. Pagurin mo yan ng gusto hanggang mag-shutdown na. May ibang paraan naman para hindi mo muna maisip ang pamangkin mo. Anong paraan naman yun? Kasi bawat sulok ng bahay na to si Joy yung naaalala ko. Sobrang miss ko na yung pamangkin ko, Besh. Miss ko na siyang makita at yakapin. Namimiss ko na talaga siya. Papadudot, naging saksi ang kaibigan kong si Josh kung paano ko inalagaan at minahal ang pamangkin kong si Joy. Naging saksi siya kung paano ko pinaikot ang mundo ko sa bata. Kaya nang mawala sa pangangalaga ko si Joy ay nakita niya rin kung paano halos bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa noon. Sa bawat gising ko sa umaga si Joy kaagad ang kailangan kong asikasuhin. Kaya hindi ko alam ang ibang paraan para simulan ang araw ko nang wala siya sa bahay. Doon na ako kinulit ni Josh na baguhin ang routine ng buhay ko. Sinubukan kong gawin yon sa pamamagitan ng pamamasyal mag-isa sa mall. Pero si Joy pa rin ang naaalala ko hanggang sa mga oras na yon. Kahit nga sa pagluluto sa bahay, pagliligpit at kung ano-ano pang bagay na pwede kong gawin. Wala akong ibang maisip kung hindi ang pamangking ko lang. Naririnig ko sa bawat sulok ng bahay ang mga tawa niya at sa gabi naman ay nararamdaman ko ang yakap niya na ginagawa niya noon bago ako matulog, Papadudot. Papadudot nang dumalaw si Kuya Ronald sa bahay at nagkausap kaming dalawa. Nangako siya na alagaan nila ni Sita ng mabuti ang pamangkin ko. Ang akala ko nga, Papadudot, nang dumating siya sa bahay kasama na niya si Joy pero gusto niya raw talagang munang masolo nila ang bata. Gusto nilang maging komportable sa kanila si Joy kaya muli siyang nakiusap na huwag muna raw akong magpakita sa bata ng ilang araw o linggo. Nang kinumusta ko naman si Joy sa kanya ay sinabi niya na nahirapan sila nung unang mga araw dahil madalas daw itong umiiyak. Hanggang sa nasanay na raw ito nang lumipas pa ang ilang araw, lalo na at mabait naman daw si Sita. Pumayag naman sila na makapag-usap kami ni Joy sa video call kahit papaano. Nag-decide na rin sila noon na hindi bumalik sa abroad pareho dahil may naipon naman na raw silang pera. Bumili ng taxi si Kuya Ronald na ginagamit niya noon sa pamamasada. Tinanong niya rin kung kailangan ko ba ng pera para pandagdag sa online business ko.
Alam niya raw kasi na may mga oras na hindi sapat ang pinapadala niyang pera para kay Joy nung ako pa nag-aalaga dito. Ang sabi ko ay hindi ko kailangang magpabayad sa ginawa kong pag-aalaga sa bata. Ginampanan ko lang ang tungkulin ko bilang tita at pangalawang nanay ng pamangkin ko, Papa Dudut. Hungary Street. Saan kaya banda dito yung bahay ni Nasita? Alam ko nasa Hungary Street yung address nila pagpasok dito sa subdivision na to eh. Baka dito na sila sa pangalawang kanto. Ay, parang ito na nga yung black na gate na sinasabi ni Joy nung minsan makausap ko siya sa video call. Si Joy yun ah. Joy! Joy! Si Tita Rina mo to! Tita Rina? Oo, ako nga to! Buksan mo na tong gate! Opo, tita. Eto po, binubuksan ko na po tong gate. Pasok po kayo, tita. Joy! Pamangkin ko! Sobrang na-miss kita! Payakap nga ako! Tita, na-miss ko po kayo. Sobra-sobra po. Kumusta ka rito kasama ng daddy at tita Sita mo? Maayos naman po ako dito. Inahalagaan ka ba nila ng mabuti? Opo, palagi po sila naghahanda ng mga paborito kong pagkain. Lalo na po yung fried chicken. Talaga? Pati ang tita Sita mo mabait ba sa'yo? Opo. Mabait naman po siya sa akin. Siya po yung palagi kong kasama kapag wala po si daddy dito sa bahay. Siya rin po yung palaging nag-aasikaso sa akin dito. Mabuti naman kung ganon. Nag-aalala talaga ako kasi baka hindi ka nila inaalagaan ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala sa akin, tita. Kaya ko rin naman pong alagaan at asikasuhin ang sarili ko. Alam ko naman yun. Pero dapat ginagawa pa rin nilang responsibilidad nila sa'yo. Joy! Hindi ka pa rin ba tapos magdilig? Gising na po pala si Teka. Tita Sita. Sino yung kausap mo dyan Inutusan sa ka ba gate? niya magdilig ng mga halaman sa may harapan ng bahay niya? Opo, kasi ang sabi po niya, masakit daw po yung ulo niya. Kaya matutulog daw po muna siya sandali. Rina? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang ang pamangkin ko. Pero di ba may usapan tayo? Tita Sita, wag na po kayong magalit kay Tita Rina. Matagal ko na rin naman po siyang gustong makita eh. Pwede ba huwag kang sumasabat kapag nag-uusap ang matatanda? Bastos ka talagang bata, no? Sita, huwag mo nga sinisigawan ng ganyan ang pamangkin ko. Totoo naman ang sinabi ko, ah. Ano bang tawag mo sa batang nakikisali sa pag-uusap ng matatanda? Di ba kabastusan yon? Pero wala ka pa rin karapatan na sigaw-sigawan siya. At ano naman sa tingin mo ang karapatan mo? Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa harap ng pamamahay ko. Tita Rina, Tita Joy, wag na po kayong mag-away. Pumasok ka na nga lang sa loob ng bahay, Joy. Kasi nakikisali ka sa pag-uusap namin ng talakera mong tita. Kung may talakera man dito, ikaw yon at hindi ako. Kahit magsukatan pa tayo ng bibig dito, doble ang laki ng bibig mo sa bibig ko. Ang kapal talaga ng mukha mo magsalita ng ganyan. Baka gusto mong ipabarangay kita ngayon na. Tita Sita, huwag niyo na pong ipapabarangay si Tita Rina. Tumigil ka na nga sa kakaiyak mo diyang bata ka at pumasok ka na sa loob ng bahay. Pasok! Pero gusto ko pa po makausap si Tita Rina. Sige na, pumasok ko na muna sa bahay niyo, Joy. Mukhang hindi titigil kakatalak yung tita Sita mo hanggat hindi mo siya sinusunod. Sige po, Tita. At ikaw, umalis ka na rin dito bago pa ako tumawag ng barangay tanod. Matuto ka rin sanang tumupad sa usapan para hindi nagugulo yung isip ng bata. Papa Dudut, pinilit ko namang maging okay mula nang mawala sa pangangalaga ko si Joy. Pero hindi talaga ganon kadali ang lahat dahil nakasanayan ko nang kasama siya sa bawat oras na lumilipas noon sa buhay ko. Nung mawala nga siya sa bahay ay napapatanong ako sa sarili ko kung para saan at para kanino ba ako dapat na mabuhay. Mabuti na lang din at nandyan pala ang kaibigan kong si Josh para aliwin ako kahit papaano. Siya ang nagpapaalala sa akin na may sariling buhay ako na dapat asikasuhin. Tinawagan naman ako ni Kuya Ronald at pinagsabihan tungkol sa nangyaring pagpunta ko sa bahay nila. Ayaw niya na raw sanang maulit yon dahil parang nagugulo lang daw talaga ang isip ng bata. Pero paminsan-minsan naman ay pinapakiusap niya sa akin si Joy kapag tumatawag siya sa akin.
Baka sa boses ng pamangkin ko ang pananabik niya na makita ako dahil palagi siyang nagpipigil na maiyak noon. Nangako naman ako sa kanya na dadalawin ko ulit siya. At hindi ko lang nagawa yon kaagad kasi naging busy din ako sa online business ko. Nangako rin ako na bibilhan ko siya ng mga bagong keychain sa oras na dumalaw ulit ako. Kahit papaano'y narinig ko ang pagka-excite noon sa boses ng pinakamamahal kong pamangkin, Papa Dudut. Ano besh, nakita mo na si Joy? Hindi pa nga eh. Ang dami kasing bata sa paligid. Malamang marami talagang bata dito, besh. Kasi elementary school tong pinuntahan natin. Alam ko naman yon. Ang ibig ko lang sabihin, nahihirapan akong hanapin si Joy kasi naka-uniform lahat ng estudyante tapos magkaka-height pa. Talasan mo na lang ang paningin mo, baka nandyan lang yun sa paligid. Pero buti talaga pinapasok tayo ng guard kanina, no? Bakit nga naman tayo hindi pa papasukin? Nag-iwan naman tayo ng ID sa guard kanina, kaya walang reason para hindi nila tayo papasukin. Sa bagay, tama ka naman dyan. Ang laki pala talaga ng school na nilipatan ni Joy, no? Tapos, ang gaganda pa ng mga building. Private school nga rin kasi to, tsaka ang alam ko, mahal din ang tuition fee dito. Teka, si Joy na yata yung nakikita ko. Nasaan? Ayun o! May kasamang dalawang estudyanteng babae rin. Joy! Joy! Tita Reyna! Halika na dali, besh. Lapitan na natin siya. Sige, tara. Joy, sobrang namiss kita. Payakap nga ng mahigpit. Namiss ko rin po kayo, Tito Josh. Grabe, ang laki na agad ng pinagbago mo. Ilang buwan pa lang tayong hindi nagkita. Pero sobrang cute mo pa rin talagang bata ka. Parang habang tumatagal, mas lalo ka nagiging cute. Besh! Namiss talaga kita, Besh! Joy. Baka pwedeng ako naman yung umeksena dito. Ako yung tita, di ba? Pero parang inaagawan mo ako ng moment ngayon eh. Ay, sorry, Besh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sige, eto na oh. Ito na yung pamangkin mo. Mag-moment na kayong dalawa. Che, ewan ko sa'yo. Kumusta na ba ang cute na pamangkin ko? Siyempre, super cute pa rin po kasi nagmana po sa inyo, Tita Reyna. Sorry kung hindi na ako nakabalik sa bahay ng tita-sita mo ha. Ayoko lang na gumawa kami ulit ng ingay doon sa lugar nyo kasi nakakahiya sa mga kapitbahay nyo. Okay lang po. Naiintindihan ko naman po. Tsaka masaya na po ako nung makita ko kayo ulit nung araw na yon. Pero mas masaya po ako ngayon kasi kasama ko na po ulit kayo. Masayang masaya rin ako dahil kasama kita ngayon. Pero parang medyo pumayat ka, Joy. Oo nga. Pinapakain ka ba ng maayos sa bahay nyo? Opo. Palagi po nagluluto ng masarap si Tita Sita eh. Ah, baka masyado lang malaki sa'yo yung suot mong uniform kaya mukhang maluwag. Pero parang pumayat ka talaga kasi tingnan mo itong mga braso mo kasing nipis ng... Teka, mga pasa ba to? Ay, pasa nga. Ba't may ganyan ka sa braso mo? Po? Ano lang po. Nadapa lang po ako kaya po may ganyan ako sa braso ko. Sa magkabilang braso talaga? Opo. Yung kanang braso po, dahil nga po sa pagkakadapa ko nung nakikipaglaro po ako ng habulan sa kaklase ko. Yung sa kaliwa naman po, tumama lang po sa bagong gawang pinto ng kwarto ko sa bahay ni Tita Sita. Alam ko na maingat ka kaya parang imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Tapos na po yung recess namin. Kailangan ko na pong bumalik sa klase. Sige, basta kung hindi maayos ang pagtrato sa'yo ng daddy mo o lalo na ng tita-sita mo, tawagan mo kaagad ako, okay? Opo, gagawin ko po yun. Alis na po muna ako kasi baka po hinahanap na rin po ako ng teacher namin. Bye po Tito Josh. Bye Tita Rina. I love you po! Papadudot hindi na ako tumanggi nang mag-decide sina Kuya Ronald at Sita na doon malapit sa kanila magpatuloy ng pag-aaral si Joy. Sila na nga rin ang nagasikaso ng lahat ng papers para sa pag-transfer ni Joy. Nang halos 2 buwan na ang lumipas na hindi ko pa rin nakikita at nayayakap ang pamangkin ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na puntahan siya nang walang pasabi sa kapatid ko. Sigurado kasi ako na hindi siya papayag na magkita kami ng anak niya. Hindi ko alam kung nabibrainwash lang ba siya masyado ng partner niya kaya nilalayo niya na rin ang bata sa akin.
Alam niya naman na sobrang napamahal na sa akin ang pamangkin ko. Pero parang napakadali sa kanya na alisin sa buhay ko si Joy. Hindi naman yun parang pusa o aso na pinaalaga niya sa akin ng ilang taon lang. Bata yon na halos tinuring ko ng parang sarili ko na ring anak. Kaya hindi madali sa akin ang putulin ang koneksyon ko sa kanya. At may mga oras lang talaga na hindi ko mapigilan ang sarili ko na gumawa ng paraan para muling makita si Joy, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko alam kung masyado lang ba akong nag-overreact nang muli kong makita si Joy sa bago niyang school. Pumaya talaga siya at may ilang mga pasapa sa mga braso niya. Kilala ko siya na maingat pagdating sa sarili niya at hindi siya lampa at hindi basta nadadapa o nabubunggo sa kahit na anong parte ng bahay. Kaya labis ang pagtataka ko nang sabihin niyang nakuha niya yon dahil may ilang beses siyang nadapa at nabunggo sa bagong gawa na pinto ng kwarto niya. Siya binabata rin ang pamangkin ko, Papa Dudut. Marami talaga ang nakyukyutan sa kanya. Singkitin din kasi ang mga mata niya na parang nawawala kapag ngumingiti o bumubungis-ngis siya. Hindi naman nabawasan ang cuteness ng pamangkin ko pero napansin ko na nabawasan ang sigla sa mga mata niya. Nandun pa rin ang saya at pananabik niya nang makita ko pero parang naging limitado na ang lahat. Parang may gusto siyang sabihin at iparating sa akin na hindi niya maituloy dahil natatakot siya. Pero nang sabihin ko yon sa kaibigan ko na si Josh, kinumbinsin niya ako na baka masyado lang exaggerated ang nasa isipan ko. Dahil sigurado siya na hindi naman pababayaan ni Kuya Ronald ang sarili nitong anak na si Joy, Papa Dudut. Besh, sure ba na pwede kang pumunta ngayon kina Joy? Siyempre naman kasi gusto ko lang dalawin yung pamangkin ko. Hindi porke tita lang ako wala na akong karapatan na makita siya. Alam ko naman yun, pero baka kasi maulit yung nangyari dati. Anong dating sinasabi mo dyan? Yung kinuwento mo sa akin na muntik na kayo magkabarangay ng soon-to-be hipag mo na talakera. Alam mo ngayon pa lang, pinagdadasal ko nang hindi ko siya maging hipag. Ay, Besh, tutulungan kita dyan. Kasi malay mo, ako pala talaga yung nakatakdang maging soon-to-be hipag mo. Baliw! Malay mo lang naman. Matagal ko na kayang bet yung kuya mo. Hindi niya lang talaga pinapansin ang beauty ko. Pero Besh, remind lang kita ha. Huwag kang gagawa ng iskandalo dun sa kanila. Please. Hindi nga promise. Nag-ipon ako ng mahaba-habang pasensya para sa talakerang yun. Okay, very good ka dyan. Malapit na rin ako sa bahay nila. Ibababa ko na tong tawag, Besh. Balitaan mo na lang ako mamaya kung nagkabarangay na kayo ha. Joke! Che, sige na, bye! Bye! Aray ko po! Aray ko dito, Sita! Huwag niyo na po ako paluwain ng tsinelas niyo! Masakit na po ang puwet ko! Talagang masasaktan ka para magtanda ka ng mga tama ang dapat mong gawin dito sa bahay ko! Hoy, Sita! Bitawan mo yung pamangkin ko! Ay! Kapal na mukha mo ah! Tita Rina! Bakit mo ko tinulak, Rina? At anong ginagawa mo dito sa loob ng bakuran ko? Halika dito, Joy. Magtago ka dito sa likod ko. Buti na lang bukas yung gate nyo. Pag nagkataon, hindi ko mapipigilan yung pananakit mo kay Joy. Intrimitida ka? Joy! Pumasok ka na sa loob ng bahay! Ngayon na! Huwag kang sumunod sa kanya, Joy. Halika na rito. Subukan mong suwayin ang sinasabi ko at talagang ipapabarangay ko na yung tita Rina mo! Tita Rina, sorry po pero papasok na lang po ako sa loob ng bahay. Sorry po talaga. Joy, sandali! Rina, sinasabi ko sa'yo, isang hakbang papalapit pa ang gawin mo at ipapabarangay na talaga kita! Trespassing na yung ginagawa mo! Kung may dapat na ipabarangay dito, ikaw yon, Sita! Kasi sinasaktan mo si Joy! Hindi ko siya sinasaktan! Dinidisiplina ko lang siya! Ano bang nangyayari dito? Kakababa ko lang ng jeep sa kabilang kanto. Rinig na rinig ko na agad ang mga boses niyong dalawa. Eto kasing kapatid mo, masyadong pakialamera! Pakialamera? Ako? Oo! Pinapakialaman mong ginagawa kong pag-aalaga at pagdidisiplina sa anak ng boyfriend ko! Dahil hindi tama ang ginagawa mo pananakit kay Joy! Hindi pa nanakit yon! Dinidisiplina ko lang siya! Ay, Ronald, kausapin mo nga tong si Rina. Pagod na nga ako sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa anak mo. Dadagdag pa sa stress ko tong kapatid mo? Napaka-plastic mo! Huwag ka nga magdrama dahil ang pangit mong umarte! Tsaka kung meron ba dapat Pwede ba, Rina? Tama na! Di ba may usapan na tayong dalawa?
Hindi ka muna pupunta dito sa bahay para makapag-adjust si Joy na makasama kami ni Sita. Oo, kaya nga lang napansin ko kasi na parang hindi siya masyadong naaalagaan ng maayos dito sa bahay niyo. Ay wow, grabe! Sobrang perfect mo namang tita para sabihin yan! Wala ako sinabing perfect akong tita. Rina, sabi ng tama na eh. Pinalampas ko ng unang beses na nanggulo ka dito nang wala ako at hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Isang beses pa na pumunta ka dito sa bahay ni Sita, papayag na ako sa gusto niya. Nasa Cebu na kami tumira para mas lalo kaming mapalayo sa'yo. Kaya tigilan mo na ang panggugulo sa amin ng anak ko kung ayaw mong tuluyan ko siyang ilayo sa'yo. Papadudot kung may matigas na pamalo lang akong hawak na mga oras na yon na nakita kong sinasaktan ni Sita si Joy. Baka hindi ko na napigilan ang sarili ko na ihampas yon sa babaeng yon. Ni minsan ay hindi ko nagawang saktan ang pamangkin ko. Kahit ang sigawan siya para pagalitan noon ay hindi ko rin ginawa. Palagi akong mahinahon sa tuwing pinagsasabihan ng pamangkin ko kapag may nagawa siyang pagkakamali at napakasakit para sa akin na makita na sinasaktan siya ng ibang tao. Gusto ko na nga halos tumawag sa barangay noon o ng pulis kung pwede lang ng mga oras na yon. Pero pinigilan ko ang sarili ko lalo na nang takutin ako ni Kuya Ronald na ilalayo nila sa akin si Joy sa oras na gumawa ako ng gulo. Sobra ang galit at gigil na naramdaman ko noon na sobra ko ring pinigilan. Ayokong dumating sa point na tuluyang malayo sa akin si Joy. Nang pumasok na si Sita sa loob ng bahay ay saka lang ako mas huminaho noon. Dahil kumalma na rin si Kuya Ronald sa pakikipag-usap niya sa akin. Muli niyang pinaliwanag na ginagawa lang ni Sita ang responsibilidad nitong disiplinahin ng bata. Ang sabi ko naman may tamang paraan ng pagdidisiplina at hindi kasama doon ang ginagawa ng girlfriend niya. Kakausapin niya na lang daw si Sita para iwasan na maging pisikal ang pagdidisiplina kay Joy. Uminahon lang din ako sa pakikipag-usap kay Kuya Ronald nang sabihin niya. Napapayagan niya na magstay sa akin sa bakasyon si Joy Papadudot. Ito yung mga bagong damit na binili ko para kay Joy. Ito naman yung sapatos. At syempre, may mga bagong keychain din para marami siyang pagpipilian. Sana magustuhan niya lahat to. Good morning to my most beautiful besh. Para namang may iba ka pang besh, no? Sa bagay, tama ka sa sinabi mo. Upo na ako dito sa sofa ha. Go lang, besh. Pero alam mo, agree naman ako sa sinabi mo kasi hindi magiging cute si Joy kung wala siyang beautiful tita. Ay, pak na pak! Yan ang besh ko! Confidently beautiful with a heart! Alam mo ikaw, ang aga-agang hyper mo na. Ganun talaga, para buong araw akong maganda inside out. Pero in fair, nakakasabay ka ngayon sa pagiging hyper ko. Excited na kasi ako. Excited para saan? Para sa pagbabakasyon ni Joy dito sa bahay ko. Ngayon kasi siya ihahatid ni Kuya Ronald. Kaya naman pala ang daming mga damit dito sa ibabaw ng lamesa. Kapag nakakita kasi ako ng mga cute na bagay na sigurado akong magugustuhan ni Joy, binibili ko na. Kahit pa alam ko na hindi ko kaagad maibibigay sa kanya. But this is the moment na talaga, di ba? Finally, may bibigay mo na lahat ng to sa pamangkin mo. Kaya nga super excited na ako. Kanina ko pa inaayos itong mga gamit na para sa kanya. Uy, ang cute naman ng mga keychain na to. Pwede ba nga akin na lang tong isa? Ito yung unicorn na violet. Hindi pwede kasi mahilig siya mag-collect ng mga unicorn na design. Okay. Ito na lang kulay pink na aso. Favorite color niya yan kaya hindi rin pwede. Tsaka pwede ba, binili ko nga lahat ng mga yan para kay Joy tapos babawasan mo naman. Sinubukan ko lang naman kung pwede ako makahingi ng isa. Sobrang cute kasi talaga. Talaga? Nakyutan ka sa mga keychain na binili ko? Oo, ang colorful tsaka ang daming design. Parang gusto ko tuloy ulit mag-collect ng mga keychain. Matutuwa si Joy kapag narinig niya yan. Kasi sigurado ako na ipapakita niya sa'yo lahat ng keychain na meron siya. Marami na ba siyang collection? Marami na kasi yun ang madalas na binibigay ko sa kanya. O kaya binibili namin kapag nagmamall kami. Hindi pwedeng uuwi kami na wala siyang bagong keychain. Alam mo, Beshi, 2 linggo lang ang bakasyon ni Joy dito sa bahay. Kaya pinlano ko ng mabuti lahat ng mga gagawin namin. Oh, nakakatuwa naman. Sigurado ako masusulit niya yung 2 linggo na yan. Gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa bawat araw niya na kasama ko.
Ay, sana dumating na kaagad sila ni Kuya Ronald. Excited na talaga ako. Wait lang, Besh. Tumatawag si Kuya Ronald, sagutin ko lang. Okay, go lang. Hello, Kuya. Nasa biyahe na ba kayo ni Joy? Pwede ko ba siya makausap kahit saglit lang? Gusto ko lang marinig ang boses niya. Rina! Rina! Kuya, anong problema? Umiiyak ka ba? Rina! Si Joy! Ano nangyari kay Joy? Rina! Kasi nandito kami ngayon sa ospital. Teka, naguguluhan ako. Bakit ka ba umiiyak? Bakit kayo nasa ospital? Ano ba talaga nangyari kay Joy? Nasa ba siya? Ipakausap mo nga siya sa akin, Kuya. Wala na si Joy. Anong sabi mo? Joke ba to, Kuya? Hindi to nakakatuwang biro, ah. Kaya itigil mo na yung sinasabi mo na yan. Totoo ang sinabi ko. Wala na si Joy. Umalis lang ako saglit para ipaayos ang baterya ng sasakyan ko. Tulog si Sita sa kwarto niya at nag-aayos naman si Joy ng gamit niya. Pero pagbalik ko namumutla na si Joy at hindi na siya humihinga. Rina, wala na palang laman yung puffer niya. Kaya nang inatake siya ng hika. Wala na siyang kahit na anong magamit para makahinga ng maayos. Hindi! Hindi totoo yan! Dinala ko siya kahit sa ospital pero hindi na siya nailigtas pa ng mga doktor. Rina, sorry. Sorry. Hindi! Hindi ako naniniwala! Hindi totoo yung sinasabi mo, Kuya Ronald! Hindi! Papadudot ng sabihin ni Kuya Ronald na papayagan na niyang magbakasyon sa akin si Joy. Parang gustong lumabas ng puso ko mula sa dibdib ko sa sobrang tuwa na nararamdaman ko noon. Naluha pa nga ako kasi sa wakas ay magkakasama na ulit kami ng pinakamamahal kong pamangkin. Sobrang excited ako noon at para bang ilang taong ko siyang hindi nakita o nakasama. Ang dami ko kagad naging plano sa kung paano kami magbabanding ni Joy. Kung paano namin susulitin ang isang linggo na bakasyon niya sa akin. Kinabukasan nga noon ay bumili pa ako ng bagong unan at ilang laruan na para sa kanya. At nag-isip ng kung ano pa ang dapat kong lutuin para sa araw na yon. Nang umaga na hinihintay ko ang pagdating ni Kuya Ronald at Joy sa bahay ay gusto ko nang hilahin ng oras. Kung pwede lang para makasama ko na ulit ang pamangkin ko. Excited na ako sa mga yakap, halik at kwento niya na alam kong excited din siyang i-share sa akin. Kaya nang tumawag si Kuya Ronald, ine-expect ko na napapunta na sila sa bahay ko. Na makakasama ko na ulit ang pamangkin ko. Pero kabaliktaran pala ang nangyari. Dahil isang napakasamang balita ang dumating sa akin. Ang balita na halos magpasabog ng puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisip na pwedeng mangyari na maunang mawala sa akin ang pamangkin ko. Ang mas masakit pa doon ay nawala siya na parang hindi pa niya oras. Oo, naniniwala ako na hindi niya pa oras na iwan ako nang mamatay siya. Nangyari yon nang dahil sa naging kapabayaan ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin mapigilan ang mga luha na tumulo habang tinatapos ang sulat ko na ito. Dahil ramdam ko pa rin ang bigat at sakit ng pagkawala ni Joy sa buhay ko. At sana sa pamamagitan ng sulat na ito ay mabawasan kahit papaano ang bigat na nararamdaman ko. Sana rin ay dumating ang oras na matanggap ko na kahit kailan ay hindi ko na siya muli pang makakasama. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo para basahin ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rina. Kailanman ay hindi magiging madali ang pag-usad lalo na sa mga taong nawala ng minamahal. Ilang buwan o taon man ang lumipas, para sa atin ay parang kahapon lang ang mga nangyari. Kaya take your time pagdating sa pagluluksa at pag-move on, Rina.
Pero wag mo rin kakalimutan na alagaan ang sarili mo. Naniniwala ako na kung nasaan man ang pamangkin mong si Joy ngayon, hindi niya gugustuhin na makita ang gabi-gabi kang umiiyak nang dahil sa kanya. Unti-untiin mo ang pagtanggap na nasa mabuting kalagayan na si Joy at mas mapapanatag siya sa oras na matanggap mo ang pagkawala niya at tuluyang maging maayos na ang buhay mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.